Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Brother Ronel Kate ng Tanay Daughter Church. Sabahan niyo po ako dito sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ang ating devotion ngayon, umaga, ay matutunghayan po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 22 verse 5 na may pamagat na a command to keep distinction between the sex in clothing, o isang utos na panatilihin ng pagkakaiba ng kasuotan ng bawat kasarian. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako po muna tayo sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay makapag-aral ng inyong mabuting salita, mga aral na naggabay sa aming pamumuhay para sa inyong plano at kalooban. Dalangin po namin, samahan ninyo kami at turuan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. And basahin po natin ang Deuteronomy chapter 22 verse 5. Hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki na kasuotang pambabae, dahil kinasusuklam ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Ang talatang ito ay isang utos sa lumang tipan na nagbabawal sa pagpapalit ng kasuotan ng lalaki at babae. Maraming interpretasyon ang ibinigay dito, depende sa konteksto ng kultura at panahon. Sa panahong isinulat ito, mahigpit ang Israel na pagbibigay din sa malinaw na pagkakaiba ng kasarian bilang bahagi ng kanilang kabanalan sa harap ng Diyos. Una, ang paghiwalay ng kasarian. Ang batas ng Diyos para sa Israel ay naglalayong mapanatili ang kaayusan sa lipunan at kabanalan ng kanyang bayan. Ang malinaw na pagkakaiba ng kasuotan ng lalaki at babae ay sumasailalim sa kaayusan at desisyon ng Diyos sa paglikha. Basahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 27. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Pangalawa, ang kasuklam-suklam sa Diyos. Ang salitang kasuklam-suklam ay mangangahulugang isang bagay na labis na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kadalasan ay may ugnayan sa idolatriya at pagsuway sa moral na kaayusan. Hindi lamang ito tungkol sa pananamit, kundi sa prinsipyo ng pagiging tapat na original na desisyon ng Diyos para sa kasarian. Pangatlo, ay konsepto ng papakita ng kaangkupan sa pananamit. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa tela ng damit, kundi sa ideya na pagiging maayos at angkop sa pananamit ayon sa kasarian. Basahin po natin ang unang Korinto chapter 11 verse 14 to 15. Itinuturo rito ang kahalagahan ng pagkakaiba na anyo ng lalaki at babae sa pamamagitan ng kanilang buhok, na nagpapakita rin ng prinsipyo ng pagiging angkop sa anyo at kilos. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga Israelita ay may malinaw na pagkakaiba sa pananamit ng lalaki at babae. Halimbawa, ang mga lalaki ay may kakaibang balabal at sinturon na naiiba sa estilo ng mga kababaihan. Sa modernong panahon, sa iba't ibang kultura nagkakaiba ang pananaw kung ano ang mga pambabae at panlalaking kasuotan. Halimbawa, sa ibang bansa, ang mga lalaki ay nagsusuot ng kilt sa Scotland o robe type na kasuotan sa Middle East, ngunit hindi ito tinuturing na pambabae. Ang mas mahalaga ay ang diwa ng talata na ang isang tao ay hindi dapat sadyang gumamit ng kasuotan upang lituhin o itanggi ang kanyang kasarian ayon sa desisyon ng Diyos. Sa ating pagtatapos, ang Deuteronomy 22 verse 5 ay nagtuturo ng prinsipyo na pagiging maayos at angkop sa pananamit ayon sa kasarian. Bagaman ang kultura ng pananamit ay nagbabago sa paglipas ng panahon, ang diwa ng kabanalan, pagiging marangal at paggalang sa desisyon ng Diyos ay nananatili. Sa halip na itoon lamang sa pisikal na pananamit, mas mahalagang tingnan ang puso at layunin ng isang tao sa kanyang pagpapakita ng kanyang sarili sa harap ng Diyos at ng tao. And bumasa po tayo sa unang Samuel chapter 16
Verse 7, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng ipinahatid niyo po sa amin. Kayo po ang Diyos na manapakabuti, pagkat ang pagmamahal ninyo po sa amin hindi kailanman nagbabago, sapagkat kami man po ay nakakagawa ng kasalanan sa inyong mga utos. Pero nandyan po kayo para kami ay ituwid at patawarin, mahalin at gabayan sa bawat araw, sa bawat oras. Turuan niyo po kaming sumunod sa inyong kalooban. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.